So, oras ngayon is mga 10:30 or hindi, 11 AM na pala. So, hintay muna ako dito ng tanghalian. So, good thing about sa account ko na to or sa company ko is merong serving ng pagkain. So, 3 heavy meals and then two snacks. So, yun. Again, sobrang grateful ako to be here. One of the biggest blessings talaga this last year, 2023. So, yun. Hintay na ako ng pagkain and then uwi na ako. So, maybe in a few days, no, yung susunod nating gagawin sa vlog is yung pagkuha ko ng certificate sa driving school, sa motorcycle lang naman. Motorcycle level, hindi pa yung kotse. Maybe kunin ko yung kotse kapag may budget na. Ngayon pang motor muna. And then kukunin ko din yung BIR registration certificate ko. Kasi i-claim ko din lang naman yun. Tagal ko na hindi ko na kiniklaim. So yun. And then baka in the following weeks magbablog tayo ng pagkuha ko ng actual na non-pro license sa motor, no. So yun, yung mga iniisip ko ngayon. At sa mga susunod na weeks, what I mentioned earlier na magpo-focus ako sa pagpiprint ng damit kasi yung pinsan ko is nakapag-design na kami ng design ng t-shirt. So may etiketa and then yung font na i-embroid namin sa dibdib ng damit. So iniisip namin na kailangan maganda din or kakaiba yung quality ng t-shirt. Kaya iniisip namin na parang yung tawag din, parang corduroy, something like that, na textured yung damit. So yun, ano pa ba? In terms of sa off the street, kailangan ko pa ulit mag-repost ng mga sapatos. So far yung struggle ko kasi sa off the street is yung number one is capital pa. So I don't have enough capital pa to buy enough stuff or stocks para i-showcase ko, no. So yun. So ngayon nag-iipon ako ng mga stocks, ng mga products. Paunti-unti pinapadami ko yung products para mas madami akong ipopost. Yun. And then what else? And again, ito ginagawa ko din tong daily vlog para baka sakali na lumago yung YouTube channel, no. And then the future of this channel is someday makapagkaroon ng mga mini podcast, ganun. Kasi maganda kasi minsan na parang china-challenge natin yung mga utak natin na mag-isip and then talk about some famous or trending topics, ganun. Ano yung mga best opinion natin sa mga bagay-bagay, and nagbabakasalit tayo na makatulong sa ibang tao if in case na yung video or topic is about self-development, and then having motivation to do things. Depende sa topic. So excited na ako sa part na yun, no? Pero ngayon hindi ko pa magagawa kasi nag-start tayo sa sobrang baba talaga, doon tayo sa rock bottom. So gamit ko cellphone ko lang and then affordable na mic. Parang itong mic is 1,200, no? Dalawa kasi, pero okay na din. And
then yun nga, as na-mention ko sa video kanina na ano, parang yung isang advantage ng ganito, pag-vlog is parang napipilitan akong isipin yung mga plano ko, ganun. Parang required ako sabihin or isipin ulit or i-remind yung sarili ko kung ano ba talaga yung plano ko. So, laging na-align yung mind ko. Ganun. So, yun yung advantage ng ganito na nag-take effort na mag-vlog. Ganun. And then, yun nga, umaasa ako na after a few months, umimprove yung way ng pag-vlog ko. What else? Ay nga, no, regarding sa itsura ng apartment ko, no, hindi ako kumuha ng sobrang sobrang magandang apartment. Doon ako sa apartment na kaya ko lang afford ko. Yung apartment ko 6,000 per month, and yun lang talaga yung kaya ko. So as of now, kasi may iba pa akong mga responsibilities. Yun, may nahulugan akong bayad lupa sa Laguna. Yun, kailangan magpadala kay Papa. Yun, magbayad din ng iba akong mga utang, ganun. So yun. Yun nga, isa pang challenge ko this year is to free myself from debts, kasi yun nga, mga utang pa ako. So yun yung isa sa mga bala kong mapagtagumpayan ngayong 2024. And then ano pa ba pwede natin pag-usapan ngayong araw? Naghihintay po kasi ako ng oras. Oras na ba? 11:20. So parang may 30 minutes pa, no? Wala, parang hindi pa rin mawala sa isip ko yung fact na 2024 na. And then ako 27 years old. If I will imagine myself to be in my 15 or 16-year-old version and ask him, what do you picture, or how do you picture yourself as a 27-year-old you? So if I will ask my 17 or 16-year-old me, if how do I picture myself as a 27-year-old, siguro that time yung sasagutin ko is meron na akong kotse, meron na akong bahay, and licensed architect na ako, and then meron ako sariling business, ganun. So yun yung nasa isip ko, which is, it turned out yun yung reality. So yun nga, since last year nag-stop ako sa schooling kasi life demands me to really focus my time on working. I know a lot of people are doing juggling work and schooling, pero ako kasi meron akong responsibility. Yung payment ko sa house and lot na kinuha ko ay kailangan kong pagtrabahuan yun. Minsan tinry ko na magtrabaho at mag-aaral. Sobrang poor ng performance ko talaga sa school, hindi ako mapag-focus. Yan. And then I failed. So yun nga, although paulit-ulit ko nang sinasabi na I will not give up on my degree on architecture. I still do have interest every time na makakita ko ng mga post and feeds patungkol sa architecture. Nandun yung interest ko talaga. Especially
Ako kasi yung tipo na tao gusto ko may innovation sa mga bagay-bagay. I want to push forward, architecture. Gusto ko na makipag-collab sa mga creative na mga tao para mag-innovate, sa field ng architecture. Then right now parang feeling ko wala akong karapatan kasi I'm just no one. I feel like I'm no one. I'm just no one. So yun, if ever na makapag-save ako ng madaming pera or magkaroon ng maging autonomous yung business, mag-aaral ako, mag-aaral ako, hindi na ako require magtrabaho. Mag-aaral ako kasi may pera ako, and then i-focus ko lang yung time ko sa pag-aaral, and then hanggang sa matapos. So yun, and then hopefully we'll focus on architecture ulit. Ganun talaga yung buhay eh. Pero so far, siguro kung ano man yung na-accomplish ko at the age of 27, maybe I'm grateful for having this job, yung trabaho na to, which I earn more than the minimum here in the Philippines, minimum wage, at lagpas din sa pagiging government employee. So yun, I'm grateful for that. And then grateful din ako na isipin na may binabayaran akong bahay at lupa sa Laguna, investment kasi yun. And then I'm grateful also na nag-start ako ng online business, which is yung off the street. Alam ko sobrang bata pa talaga or baby pa yung business na yun.